Nagkaroon ng showdown ang mga former Falcons at ang dalawa sa former Ateneo Stars with Valdez versus Maraguinot. Queen Eagle versus Eagle Claw. Valdez bumaback row na ulit. Gemma Galanza nagpaulan ng service ace. Next led, ginulat ang Creamline sa kanilang Japanese system led by Joe Maraguinot. Pero bago yun mga ka-V-Heads, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa aking latest videos. Medyo naging complacent ang defending champions Creamline facing next led matapos bahagyang sumabay sa tempo ng laro ng Chameleons. Nakita nga rin sa umpisa ng game na medyo nag-struggle pang Creamline sa imposed Japanese system ni Coach Taka Minowa sa next led. Kahawig ng Japanese system ng Kurashiki Blaze na tumalo sa Creamline ng Invitationals Championship. Anyway, kitang-kita nga rin yung sakit sa errors ng Cool Smashers na nagbalik. Nevertheless, nagpakita pa rin ng composure at dominance ang champion team. Naregaluhan din ng fans ng magandang labanan ng former Falcons with Permentilla Macaslang versus Galanza Soriano. At syempre, ang much-awaited face-off ng Eagle Stars with Queen Eagle Eliza Valdez and Eagle Claudio Maraguinot. Sa likod ng hamon ng next led, nakuha pa rin ng Creamline ng straight sets victory 25-23, 25-16 at 25-21. Mabagal ang umpisa ng Creamline sa game dahil sa dami ng kanilang errors at iba rin talaga yung challenge na bitbit ng next led. Aminado nga rin si Coach Sherwin na hindi naging madali ang Japanese style system ng next led dahil kay Coach Minowa. Nanguna para sa Chameleons sina Maraguinot at Permentilla. Maganda naman ang distribution ng puntos sa side ng Creamline pero kinailangan ng Cool Smashers ng puwersa ng Carlos Mafe double sub para makaligtas sa next led 25-23. Sa second set, present pa rin ang errors ng Creamline pero mas consistent na ang defending champions sa kanilang opensa, lalo na ang hot hands ni Michelle Gumabaw. Steady rin ang floor defense ng team habang medyo dumulas ang passing ng next led. Kaya naman apektuhan rin yung opensa ng Chameleons with Maraguinot being the only consistent scorer. Si Mitch Gumabaw ang nagbigay ng huling 2 puntos para sa Creamline 25-16. Bumalik naman ang sunod-sunod na errors ng Creamline sa set 3 kaya nakatikim muli ang Chameleons ng lead advantage. Pero nang mag-struggle na rin si Maraguinot sa opensa ay wala nang napaghugutan ng puntos ang next led. Nakuha na rin ng Creamline new starters na sina Pons Carlos ang kanilang tempo, providing good combination of offense and defense para sa Cool Smashers, lalo na si reigning MVP Tots Carlos. Game winning ang back-to-back aces ni Gemma Galanza 25-21. Player of the game si Gemma Galanza with 9 attacks, 1 block, 4 aces para sa 14 points, 8 digs, and 9 receptions. May 12 points naman si Michelle Gumabaw in 2 sets at 12 points si Tots Carlos off the bench. All around naman si Eliza Valdez with 7 points, 8 receptions, and 9 digs in just 2 sets. Nanguna naman si Joe Maraguinot sa next led with 14 points, 12 receptions. May 8 points naman si Permentilla. Sa team stats, dominado ang Creamline sa opensa with 46 attacks and 6 aces. Pero abante ang next led sa blocks 5-3. Namigay naman ng 22 errors in just 3 sets ang Creamline habang may 20 errors din ang next led. Dahil sa panalo ng Creamline, mas naging solido pa ang kanilang tsansa sa Final 4. Tuloy rin ang kanilang winning streak extending to 8 straight wins. Still the only undefeated team sa torneo. Isang panalo na nga lang ang kailangan ng Creamline para maging official na ang kanilang 13 straight PVL semis appearance, pang-7 sa Professional League. Posible nga itong makuha sa winnable game versus Galleries pero bago yon ay pahihirapan muna sila ng streak ender na Cherry Tigo sa November 28, 6 PM. Sa likod naman ng talo ng next led, mananatili pa rin sila sa magandang 10th place with 3 wins and 6 losses. Officially out sa semifinals contention. At sunod nilang makakaharap ang isa pang bigating team ng Signal, November 25, 2 PM.